Reset Vlog Episode 1, My First Sick Leave as a Permanent Teacher. Alam niyo ba, simula nung naging private teacher ako, naging substitute teacher at hanggang ma-permanent nga ako dito sa DepEd, hindi ko pa na-try na mag-absent. Kahit tinatamaan man ako ng sakit noon o kaya may ubo, sinisipon, or kaya napapaos, never pumasok sa isip ko na mag-absent. Pero itong araw nga ng linggo, hindi ko na kinaya, kaya tinawag ko na rin si mama para humingi ng tulong. It's 12:38 a.m. July 13, 2026. At sa oras ngang ito, kailangan ko nang tumayo para uminom ng gamot. At gusto ko rin ngang i-check ang sarili ko kung kaya ko na bang makapagturo. Dahil Monday na nga ito ng madaling araw. By the way, iniinit ko nga itong kamote para malamnan yung tiyan ko. Para mainom ko nga yung gamot para dito sa lalamunan ko. At dahil hindi ko pa talaga kaya, kailangan ko mag-send sa grade leader namin kung ano yung mga gagawin ng mga bata. Dahil bilang isang teacher, kahit wala tayo sa classroom, dapat patuloy pa rin yung learning nila. At habang nag-e-edit nga ako dito, gusto ko nga pong i-share sa inyo itong kwento. Una sa lahat, hindi talaga ako sanay na nag-a-absent. Kahit nga nung estudyante ako, ayaw ko nag-a-absent kahit walang baon or kaya kahit hindi ako ihatid. Alam mo yung tipong sa isang araw parang may kulang. At ganun din ako sa halos lahat ng mga ginagawa ko. Tulad neto, kahit alauna na nga ito ng madaling araw, ginagawa ko pa rin para may maisend nga ako para sa mga bata. At ano nga ba yung dahilan kung bakit nga ako absent? Kung makikita ninyo, nakakumot pa nga ako dito dahil sobrang nilalamig po talaga ako. Masakit yung katawan ko at yung lalamunan ko. Ganito pala kapag may tonsillitis. Grabe, sobrang sakit sa lalamunan, lalo na kapag lumulunok, no? Dati parang kinakaya-kaya ko lang to, pero ewan ko ba ngayon, sobrang nangihina talaga yung katawan ko. At dahil dito nga, ayaw ko rin pumasok na nangihina ako at hindi rin ako makakapagturo ng maayos. So talagang pinag-isipan ko ng mabuti kasi aanhin ko yung nandun nga ako sa loob ng school, pero hindi rin ako makakapagturo ng maayos. At ayaw ko na rin pilitin dahil naghahanap rin siguro ng pahinga etong katawan ko. Ewan ko ba, kapag may sakit ako, alam nyo ba, iyakin po talaga ako. At dahil madaling araw na rin kung ano-ano yung mga nasa isip ko. Hindi naman negative, kumbaga parang may guilt lang. Una, nagpapasalamat ako kay mama ko pero nahihiya nga ako bilang panganay. Alam mo yung tipong sa ganitong edad ko, umiiyak pa rin ako at kailangan ko pa rin ng tulong niya. Madaling araw nga ng linggo, nagko-call ako sa kanya at nagtatanong kung sino yung pwedeng manghilot talaga sa akin. At alam nyo ba, kahit nga yung paglunok or pag-inom nga neto, sobrang sakit talaga sa lalamunan. Kaya nga kumain ako neto para uminom nga netong alaksan para medyo mabawasan itong sakit sa katawan. Itutuloy ko na nga itong ginagawa ko para maset ko na sa grade leader namin. O diba, bilang isang teacher, hindi natatapos ang trabaho natin sa 4 na sulok lang ng classroom. At alam nyo ba, itong pangyayaring to, it's a reminder for me and hoping sa inyo rin po that sometimes the most productive thing that we can do is rest. Yes, tama yung pagkakarinig nyo. Rest. Ang lakas ko makapagsalita, no? Pero ang totoo, nagigilty ako at namimiss ko yung mga students ko. At hanggang dito na muna po. At isi-share ko nga po sa inyo ang dahilan kung bakit nga ba ako nagkasakit sa susunod na episode. At kung napanood mo nga ito, i-comment mo kung anong oras mo napanood at taga saan ka. Thank you for watching. God bless. Thank you po.